May press release ang gobyerno. May naibalik daw na 611.38 million pesos mula sa flood control funds. At parang gusto nilang sabihin, look, gumagalaw ang sistema. Pero teka lang, 611 million. Laban sa 1.5 trillion pesos na matagal nang inuulan ng anomalya. Hindi pa nga yan umaabot ng 1%. So ano to, justice or distraction? At kilala natin ang mga pangalan. Henry Alcantara, Sally Santos, Gerard Opulencia, Roberto Bernardo. Sila ngayon ang nagbabalik ng daan-daang milyon. Pero malinaw, hindi ito simpleng kabutihang loob. Ito ay pera na hindi naman dapat napunta sa kanila in the first place. So at ngayon, ibinabalik. Allegedly, part of their move to cooperate, to show good faith. Pero ito ang hindi ko malunok. Kung kaya nilang magbalik ng ganitong halaga, magkano ang hindi pa na ibabalik? At higit sa lahat, sino ang nasa taas ng pyramid? Kasi sa ganitong klaseng operasyon, hindi ito 4 na tao lang. Hindi ito isolated. May sistema, may galaw, may pumirma, may nag-approve, may nag-release, at may mga nananahimik. At ngayon, ito ang pinakadiretsong tanong. Nasaan ang mga kaso? Nasaan ang plunder? Nasaan ang graft and corruption charges? Nasaan ang mga pangalan sa mga information filed before the Sandigan Bayan? Dahil kung may pera nang naibalik, ibig sabihin, may admission by conduct, may irregularidad, may kinita, may dapat panagutan. Pero bakit parang hanggang refund stage lang tayo? Habang ang taong bayan binabaha, habang ang mga proyekto paulit-ulit, pondo ng pondo, resulta wala. Habang ang Pilipino nagbabayad ng buwis na dapat sana'y nagliligtas sa kanila, ang sistema kontento na sa barya kumpara sa trilyon. So I will say this plainly. Huwag niyo kaming pasasayin at lokohin sa 611 million pesos. Kung ang nawawala ay 1.5 trillion pesos. At kung may mga nagbabalik na, hindi sapat ang pagbabalik. Dapat may pananagutan. Dahil ang tunay na tanong ngayon, hindi kung magkano ang naibalik, kundi kung bakit hanggang ngayon, wala pa ring napapanagot. Another day, another regal POV.